Hello guys, magandang umaga, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. No, update lang ulit tayo sa ating Molly na tub. So at sa ating mga ginagawa here sa ating hobby. So last time binalita ko sa inyo yung ating isang isda is naiwan, no, naiwan sa Indonesia. Kino-contact namin yung seller, or na-contact ko na pala yung seller. Actually, seller, si Mr. Tryjoko naman is lagi naman siyang open, madali siyang makausap. So, ang nahirapan lang kami doon sa communication is doon sa transshipper doon sa Indonesia. So, gumawa kami noon ng group chat, yung transshipper here, si Miss Taki sa California, and then yung seller, tsaka yung transshipper sa Indonesia. So, ina-up namin lagi yung group chat kasi hindi napapansin or hindi sumasagot yung transshipper ng Indonesia. But, yeah, yesterday, June 16, nag-inform na, so nabasa na nung si Mr. Jyoti yung aming messages. So, ang ginawa ko kasi talaga, pinush ko kasi sabi ko sa kanya, hindi namin alam kung ano nangyari dun sa isda. There's a possibility ba na namatay o naligaw, napunta sa ibang customer. So nagsabi siya na yung isda nga is namatay daw doon sa kanilang quarantine area. Yan nga guys, yung video na pinadala ng transshipper. So it's a bit disappointing lang for me kasi first time ko syempre nag-i-import ng isda. Tapos hindi agad nasabi. So yun lang, alam ko naman talaga may mangyayaring mga ganyan na may namamatay. Pero ang parang na-disappoint lang ako is doon sa hindi agad nasabi sa atin, no, na ganun nga yung nangyayari doon sa ating isda. Imagine, nakarating na dito sa atin sa Cali yung isda, and then after 2 days saka pa lang sinabi sa atin na yung isda nga natin dun sa quarantine area nila sa Indonesia is namatay daw. Sabi ni Mr. Jyoti, nakita daw ng staff niya patay na. So okay lang, wala namang magagawa, ganun talaga. And the good thing about it is si seller, si Mr. Tryjoko talagang mabait. Sabi niya huwag daw mag-alala at papalitan niya yon. So, nag-send lang ako ulit ng panibagong payment for the transshipping fee dun sa Indonesia. And by July daw, mapapadala niya yung isda kasi medyo busy daw siya this month. Meron pa naman, ang inisip ko kasi meron pang isang transshipping or meron pang shipment this month sa 26 yata. Pero hindi na daw, medyo alanganin daw si seller, si Mr. Tryjoko sa shipment ng 26. So, ang gagawin niya sa July na lang. Okay lang naman. I mean, healthy naman yung mga isda natin dito. Yun nga pala, update din sa kanila. Healthy sila. Ang iniisip ko nung una is baka mabuli yung babae. Kasi di ba dalawa yung lalaki, isa yung babae. Usually, pagka ganon, kumbaga parang may stress masyado yung babae. Pero ang nangyayari, kasi siya yung malaki, siya yung nambubuli dun sa dalawang lalaki, which is for me mas maganda for now. Kasi hindi siya masyadong may stress kung halimbawang binubuli siya ng dalawang lalaki. Kasi syempre, nasa, I think 4 months na rin yata ito, 3 to 4 months. So pwede na silang mag-mate. So, kung pwede na sila mag-mate, there's a tendency na habuli siya ng dalawang lalaki. So, yung babae, medyo may stress. Pero the good thing about it, yan nga, dahil malaki yung babae, maganda yung quality nung binigay ni Mr. Tryjoko. Hindi siya masyado nabubuli. Doon nahahabol siya, pero alam mo yun, pag pinapakain ko nga siya pa yung parang aggressive na siya yung kumukuha lahat ng pagkain. So, yun. And also, dun sa heater natin, thank you sir sa mga sumagot. Si Sir Jugols, salamat sir sa pagsagot sa ating mga katanungan. Pati doon sa Methylene Blue, salamat sir. Yung ating heater ngayon, ang ginagawa ko, unti-unti ko nang hinihinaan. So, yung una nasa 78 siya.
Ngayon binaba ko na siya. Hindi ko na tinignan kung ilan yung sinet ko na binaba ko na temperature. Pero ang ginawa ko, binaba ko lang siya siguro ng mga 10 more lower. Para lang ma-acclimate lang yung ating mga isda. So para masanay ba? Kasi ang bala ko nga talaga is masanay sila sa weather dito. Anyway, dito naman kasi ngayon sa Cali is summer. So sa gabi lang talaga parang lumalamig na hindi naman ganun kalamig na lamig. Not unlike ng mga nakaraan. So yun ang gusto kong mangyari sa kanila, na masanay sila sa weather dito. So kaya eventually ang gagawin ko, papatayin ko na talaga yung heater. So yung mga magiging anak nila, yun yung talagang parang masanay na dito sa weather ng Cali. O nga pala guys, while walking yesterday, balita ko lang na maiba tayo. While walking yesterday, kasi every afternoon nag-walk ako, kasama ko si baby. May baby pa kasi ako maliit. And sumama yung aking anak na si Vivian, yung nag-iisang babae kong anak. And yesterday, ito, good news. Sir Jugols, nakakuha na naman tayo. So, I don't know kung ilang gallons ito. Pero perfect, ang ganda pa nung ating nung ating tub. Burado lang hindi ko makita kung ilang gallons. Pero I think siguro mga same size nito, siguro mga 30 gallons din ito. So ayan, nakakuha na naman tayo. Plus meron pang mga, alam niyo yung magnetic sa fridge. Meron pa siyang mga ganun sa loob. So, nagamit din namin yun. Nilagay namin sa fridge. So, yun lang. Meron na naman tayong additional tub for our fishes. Kasi in case dumami yung ating isda. Nalinisan ko na pala ito yesterday nung pagkakuha. Lilinisan ko na rin siya. Siyempre, ilalagay na natin. So, total ng tub natin na nakuha na sa labas is 11 pieces. One of those, I think 2 is may biyak. Pero kaya namang gawa ng paraan yung isa. Plants natin, nag-add tayo ng bagong plant. There. Yun yung spider plant, yung tinuro ko last time. Yan, in-add na natin. Tapos meron akong parang maliit. Ewan ko kung anong klaseng halaman. Parang gato rin yata yun. Na naugat pa lang. Pero meron na, nagtutuloy na, nag-uugat na siya. Kumbaga lumalaki na siya. So, nilagay ko lang doon. So, yun lang yung mga update natin today. And, what do you think guys? Kasi I'm planning to siguro add another strain. I'm planning to add yung mga solid, yung base color eh. Ano bang maganda? Mag-add ako nung mga may halo ng color or yung mga base, let's say yung mga pure black na mollies or yung pure gold na mollies, or maganda bilhin ko na yung na crossbreed na sa iba, let's say yung mga tricolor na o yung mga sinasabi nilang sakura na ba. Ano bang magandang i-add dito sa ating isda strain? Pero ang iniisip ko kasi gusto kong mag-start do sa mga solid colors, let's say yung mga Black King, Balloon Molly. Kasi this is the PKBM. So gusto ko magkaroon ng black naman na solid. Or yung siguro yung mga sinasabi nilang mga iba pang kulay. Pero yung solid, yung alam niyo yun guys, yung hindi pa nako-cross sa iba. So, parang gusto kasi ako yung let's say, gumawa ng sariling strain. Gumawa ng tricolor, yung mga ganyan, gumawa ng sakura. Pero, kayo guys, if kayo, ano bang mas gusto nyo? Gusto nyo bang kumuha yung tricolor na o yung na-cross na sa iba, or yung base, yung kulay pa? Pa-comment na lang ako guys kung ano yung may advice nyo, kung solid ba na base bloodline yung kukuhanin natin or strain, or yung cross na. So yun lang, thank you guys sa panonood. God bless, always pray. Bye.